Napakaganda nga eh. Napakaganda mga bossing. Oh, kasi dating alam naman natin na si Pastor Apollo Kibuloy tsaka to si Vice Ganda, meron silang hindi magandang Meron silang hindi magandang kumbaga history. Pero naku po, alam nyo ba na si Vice Ganda ay ikinandidato na ang PDP laban, pati si Pastor Apollo Kibuloy. O, paano ko masasabi na si Vice Ganda ay ikinandidato na si Pastor Apollo Kibuloy at ang PDP? Gusto nyong marinig? O, gusto nyong marinig? Ito, ipaparinig ko sa inyo. Tayo-tayo lang to, ha. Huwag nyo itong paparatingin sa iba. O, kasi baka mainggit sila. Sabihin na baka awayin nila si Vice Ganda. Sabihin nila si Vice Ganda, Duterte troll na. Oo, pero for the first time, itong bading na to, itong si Vice Ganda, for the first time, nagsabi rin ng maganda. Marami itong mga patutsada ng mga nakaraan, pero siguro she's had enough. Itong wait lang. Itong si Vice Ganda, she probably had enough of the corruption in the Philippines. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, importante yung pag-like, pag-share ng mga videos natin. Bakit? Kasi nga, nakakarating to sa mga kinauukulan. Nakakarating to sa mga kinauukulan, pati dun sa mga hindi natin kakampi. Nakakarating yung mga pambabatikos natin. Nagigising na rin sa katotohanan itong mga kumag na to, na talagang ang Pilipinas, hindi na tayo safe from corruption. Talagang kaliwat kanan na talaga corruption sa Pilipinas. Kaliwat kanan na ginagawang imbalido ng mga nasa gobyerno yung mga Pilipino na pinapaasa na lang sa ayuda. Kaya nga sabi ko, ako, when I go to barangays and parang makikipag town hall meeting sa mga barangay, lagi ko sinasabi sa kanila, wala akong dalang ayuda para sa inyo. Pero nandoon pa rin sila para makinig. Doon pa rin sila para makinig. Pero makikita mo sa mga mukha ng mga tao, talagang dismayado sila because alam nila when they go there, when they go sa mga ganyang town hall, at least man lang bigas or something meron. Kaya lang po, sa panahon po ngayon ng kampanyahan, bawal na po kasi talagang magbigay ngayon ng mga ganyan. So bukod sa wala talaga kaming pera para magbigay ng mga ganyan, bawal na din talaga. Kasi nga ang nilalabanan namin yung pag-vote buying by means of pagbibigay ng mga kung ano-anong relief goods, ayuda, para lang makilala nyo kami. Gusto ko makilala kami ng taong bayan, iboto kami ng taong bayan dahil doon sa mga pangako namin at plataforma ng PDP laban at ni Pastor Apollo Kibuloy na sigurado ako hindi hihinto until matupad nila yung kanilang mga plataforma para sa inyong lahat. So si Vice Ganda, ipinagtanggol mga bossing at ikinandidato ang PDP laban. Pakinggan nyo kung papaano niya ginawa na ikandidato ang PDP laban at si Pastor Apollo Kibuloy. Ang ginagawa po niya talaga ay gumagawa ng batas, hindi nagbibigay ng ayuda. Boom! Yung three Ayun daw, ha? Ang nagagawa daw ng batas at ang Senado at ang Kongreso hindi daw nagbibigay ng ayuda. Sino ang hindi nagbibigay ng ayuda? Na mga sortie, meeting di avance, mga pangangampanya, PDP laban. Di kami namimigay, ha? T-shirt. T-shirt lang. Siyempre para naman, di ba, t-shirt, ng sombrero, di ba, leaflets, ganyan. Yun lang mga pinamimigay natin. Pero wala tayong mga ayudang binibigay. Hindi tayo namimili ng boto rito. branches. Since nagsa-search ka na din for 2,000, sa tatlong branches na ito, ano sa tatlong branches na ito, ang trabaho ay ang gumawa ng mga batas. Kasi di ba sinabi niya, executive, legislative, at saka judicial branch. Ano yung branch na gumagawa ng mga batas? Legislative po. Lawmaking.
Legislative is correct! Correct. Legislative. Meron po tayong 3 branches of government. Una, the executive. Sino yan? Yan po ang presidente. O yan po ang vice president. Yan po ang mga mayors. Executive yan. O may executive powers yan. O meron din tayong judiciary. Sino po yan? Yan po yung mga korte. Yan po yung RTC, MTC, hanggang Court of Appeals, hanggang Supreme Court. May sarili pong kapangyarihan yan. Co-equal yan. Ibig sabihin, magkakapantay sila ng kapangyarihan. Oo. Meron ding legislative, which is, ang trabaho niyan, gumawa ng mga batas para sa ating mga kababayan, yung mga congressman, yaang mga senador, sila po yan. Sila po yung gumagawa ng batas para sa mga Pilipino. May batas silang gagawin, i-interpret yan ng Supreme Court. O at i-execute naman yan ng national government. Pipirma nila yung mga batas na i-execute nila yan para maging ganap na batas at magamit na ng sangkatauhan dito sa Pilipinas. Ngayon, anong ginagawa ng mga putangin ng congressman? Ang ginagawa ng mga congressman, mag-hearing. Hearing, impeachment, manira ng mga kalaban sa politika. Yan ang ginagawa nila. Isang buong 3 taon, puro hearing. Walang katapusang hearing. Ang tanong, may mga nagawa na ba silang batas na kapakipakinabang? Sa 3 taon ba, umalwan ba buhay natin? Sa 3 taon ba, umayos ba ang buhay natin? Ngayon ang nangyayari sa itong mga senador, ganun din. Puro papogi. Sayaw dito, sayaw dyan. Kung ano-anong mga pinaggagawa. Ang tanong, may naitulong ba sa bayan? Umalwan na ba buhay? Meron. May mga senador na talagang nagtrabaho. Sabi ko nga sa inyo, ganyan si Senator Bongo tsaka si Senator Bato. Pero karamihan ng mga senador, nagpapogi lang, nagplaying safe. Ginamit yung mga makakapangyarihang pamilya tapos biglang ngayon walay na. Hindi ba? So ano na? Tapos ngayon may mga tumatakbo na mga dati ng mga kandidato. Sino yung mga yan? Yun yung mga natatagal ng nasa Senado. Si Tito Soto, tagal na sa Senado. Si Lacson, tagal na sa Senado. Si Pacquiao, lalo, tagal na sa Senado. Si Dito Lapid, puta, tagal-tagal na sa Senado, ha? Minsan ka nakakalimutan ko, senador pala siya. Pero lahat ng ito, mayroong mga magagandang pangarap sa Pilipinas, pero mga nakailang termino na sila, hindi naman nila nagawa. Hindi naman nila pinrioritize yung mga pinangako nila sa tao nung kampanyahan. Bakit pa natin sila iboboto ulit, hindi ba? Di doon na tayo sa mga bago na alam natin na talagang magtatrabaho para sa Pilipino. Boss Dada, wala pa napatunayan sa sarili ang mga kandidato nyo. Ano ka ba? Di mas lalo yung kandidato sa kabila. Lalong walang napatunayan yung mga yan. Lalong mga walang resibo yung mga yan. Bibigyan ko kayo. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng mga kandidato sa kabila laban sa isang kandidato lamang natin. Si Pastor Apollo lang, nag-iisang kandidato natin. Halimbawa lang ikumpara natin yung buhay ni Pastor Apollo Kibuloy sa buhay at mga nagawa sa mundo na mga punyemas na mga nasa kabilang partido. Yabang-yabang ni Bongbong doon lang daw tayo sa gawa. Putang ina yan. Wala nga nagawa yung mga yan. Sa tagal na mga nakaupo dyan. Wala nga tayong napansin na nagbago sa buhay natin. Pero alam nyo ba, na lahat ng kandidato nila, itapat mo kay Pastor Apollo Kibuloy, isa lang ang tanong natin. Tanungin natin, pare-parehas yung mga sarili natin. Yan bang mga nasa kabila, bago pa sila maging mga politiko, may nagawa na ba sila sa bayan? May mga nagawa na ba sila sa mga buhay nila na masasabi mong talagang mahal nila Pilipinas? Si Pacquiao, oo, nakikipag-boxing. Oo, at tumutulong din siya sa mga mahihirap. Pwede siguro si Manny Pacquiao. Sige, merong magandang resibo si Manny Pacquiao. May nagawa siya sa bayang Pilipinas.
para na mailagay ang bayang Pilipinas sa pedestal sa pagdating sa boxing. Sige. Pero yung iba, si Tito Soto, anong nagawa niyan sa Pilipinas? Bago siya maging senador. Wala. Si Lacson, anong nagawa sa Pilipinas bago naging senador? Utangin na niyan. Naging pulis, tapos puro kaso pa. 'Di ba? Yung kuratong baliling. Si Lito Lapid, anong nagawa sa Pilipinas sa buhay niya? Wala pa. At sa lahat ng mga tumatakbo diyan, nung mga private person sila, ano na yung mga nagawa nila para sa bayang Pilipinas? Tanungin mo si Pastor Apollo Kibuloy, anong mga nagawa ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang buhay sa Pilipinas? Ano nagawa niya? Gumastos na yun ng bilyon-bilyon para maubos ang NPA. Nagawa na ba nila yun? Nakapag-conduct ba sila ng mga clean up drive, mga tree planting activity, beautification, linis dito, linis dyan, galing sa mga bulsa nila sa buong Pilipinas? Nakapagpaaral na ba sila ng milyong kabataan? Nakapagpakain na ng milyong kabataan nang hindi pa sila tumatakbong senador? Nagawa na ba nila sa buhay nila yon? Nagkaroon na ba sila ng mga scholars? Nung sila ay hindi pa mga senador? Nagkaroon na ba sila ng mga ano pa ba? Nagkaroon ba sila ng pagkakataon na maiahon sa buhay? Yung mga, let's say, for example, yung mga nasa lugar na lang nila, kung halimbawa, ikaw ay taga Quezon City, nakagawa ka na ba, nakapag-ahon ka na ba sa hirap ng buhay ng mga, kasamahan mo o lugar mo man lang? Si Pastor Apollo Kibuloy po, nagawa na niya yan sa buong Pilipinas. Nakatulong na yan, cleanup drives, gastos nila, yung mga relief operations nila, humanitarian services nila, bago pa siya tumakbo, dekada-dekada niya nang ginagawa yan sa bayang Pilipinas. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kung resibo lang, mapapahiya kayo kay Pastor Kibuloy. Kayong lahat, ikumpara nyo sa mga nagawa ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang buhay. Wala sa kalingkingan yung mga nagawa ninyo, tapos kung makapagsalita kayo dyan. And again, ang pinakamatindi rito is Pastor Apollo Kibuloy and 8 other candidates ng PDP laban. Alam nyo ba? Alam nyo ba na si PRRD ang nangangandidato sa kanila na ginawang ang Pilipinas, ginawang safe ang Pilipinas? Ibig sabihin, tatak Duterte, itong Duterte slate na to. Yan. So makikita nyo, kinakampanya na sila ni Vice Ganda. Legislative. Yan yung branch ng Kongreso at saka ng Senado, di ba? Ang trabaho talaga nila ay gumawa ng batas. Kaya dapat ang iboboto natin sa Kongreso at Senado ay yung gagawa ng batas, yung may alam na gawing batas at may planong gumawa ng batas. Dahil ang Kongreso at Senado, ang ginagawa po niyan talaga ay gumagawa ng batas, hindi nagbibigay ng ayuda. Ayun. Ang sabi ni Vice, ang mga senador at saka mga congressman ang dapat gumagawa ng batas. Kaya pag nag-boto kayo ng mga Pilipino, pag bumoto kayo ngayon, make sure na gumagawa ng batas, hindi nagbibigay lang ng ayuda. Sino nagbibigay ng ayuda? Yung mga taga-gobyerno at saka yung mga congressman na namimigay ng tupad, AIX, MAIP. Sabi niya, yung gagawa ng batas, hindi yung nagbibigay ng ayuda. Sino ang hindi nagbibigay ng ayuda na mga kandidato? PDP laban. Salamat, Vice Ganda, sa pag-promote mo sa PDP laban. Ulitin natin ano ang sinabi ni Vice Ganda? Ng Senado, di ba? Ang trabaho talaga nila ay gumawa ng batas. Kaya dapat ang iboboto natin sa Kongreso at Senado ay yung gagawa ng batas, yung may alam na gawing batas at may planong gumawa ng batas. Dahil ang Kongreso at Senado, ang ginagawa po niyan talaga ay gumagawa ng batas, hindi nagbibigay ng ayuda. Yan, palakpakan. Ipinromote niya si Pastor Apollo Kibuloy. Papaano? Indirectly.
Pinromote niya, sabi niya, kailangan yung gagawa ng batas at gumagawa ng batas. Alam nyo ba, si Pastor Apollo Kibuloy may 70 batas nang ginawa. Naka-ready na yung kanyang panukalang batas. 70 yan. Pagdating niya sa Senado, ipupush na lang niya yan. Tapos na yan. Nagawa niya na. Yung iba, gagawin pa lang. Siya, nagawa niya na. Hindi namimigay ng ayuda. Kaya maraming salamat, Vice, sa pag-promote mo sa PDP Laban. Ang galing, di ba? O, saan ka pa? Di ba? Si Vice Ganda, ipinromote na si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya talaga naman, ipinromote na ang PDP Laban kasi gagawa ng batas yung mga yan. Paano ko nasabi na gagawa ng batas yung mga yan? Oh, puros mga abogado yan. Abogado si Hinlo. Abogado si yung taga Pangasinan, Alaminos. Ayan, abogado po si Jimmy Bondoc, abogado. Si Vic Rodriguez, abogado. Si Lambino, abogado. Si Marcoleta, abogado. Si Hinlo, abogado. Lahat yan capable gumawa ng batas. Si Philip Salvador, sigurado ako na gagawa yan. May mga idea yan kung anong mga priorities niyan na mga sektor at batas na gagawin. Mag-hire yan ng magagaling na mga abogado para gumawa noong mga draft ng mga batas na pasok sa kanyang panlasa. Si Senator Bato at si Senator Bongo, subok na natin na talagang gagawa yan ng mga batas, gumawa ng mga batas. Senator Bongo, Mr. Malasakit, napakarami ng Malasakit Center, mga mega centers, mega clinic sa buong Pilipinas, Alam nyo ba na yung mga heart center, kidney center o regional, planchado na po yan. I-execute na lang. Batas na po yan. Gagawa po tayo ng mga regional hospitals na mga espesyalista. Hindi ka na pupunta sa Maynila. Para lang sa para lang magpagamot sa kidney, ang heart center na sa Maynila, ang lung center na sa Maynila, o dahil kay Bongo sa buong Pilipinas. Bawat regions magkakaroon na po ng specialist na ospital. General Bato de la Rosa, Peace and Order. Mr. Peace and Order. Oo, Mr. Tokhang, nakagawa na rin po ng mga batas kung bakit at nakatulong na rin sa gobyerno ni Pangulong Duterte para maging peaceful sa Pilipinas. Lumaban sa insurhensya, lahat-lahat. Siyempre, pinakahuli sa lahat, Pastor Apollo Kibuloy. 70 batas na ang kanyang ginawa, ang kanyang na-draft. 70! Hindi pa siya nananalo niyan. Bago pa man siya maging senador, bago pa siya tumakbong senador, marami nang nagawa sa buhay niya yan. Marami nang nagawa sa bayang Pilipinas yan. Ilang ng kanyang miyembro, 7 milyon, lahat yan, naiahon niya sa kahirapan. Ang tawag dyan? Ninanamnam nila ang biyaya at talino ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanilang simbahan. Diba? Saan ka pa? O ngayon, bakit siyam lang, Boss Dada? Siyam na lang Siyam na lang yung matitinong kandidato sa Pilipinas Dagdagan na lang natin ng 3. O hindi ba? Kung ano pa yung mga preference nyo, wag lang kayong kukuha sa kabila. Dagdagan nyo na lang ng 3 ng mga preference nyo. Nandyan si Mata. O pwede naman si Busita. Ako, para sa akin, dadagdag ko dyan si Ben Tulfo. O kompleto na yung 13 ko. Pero mahirap talaga makabuo ng mga matitinong kandidato ngayon. Mahirap. Ngayon, kaya nakabuo sila sa kabila, hindi naman matitino mga yan. Ang sinasabi ko, matitino. Kasi si Duterte can settle for 5 candidates, can settle for 4, can settle for 3 candidates. Basta alam niya, hindi magnanakaw yung mabubuo niya. So itong nabuo nila,
kasama itong mga guest candidate na si Pastor Kibuloy, si Marcoleta at saka si Vic Rodriguez, naniniwala siya na ito na yung mga pinakamatitinong pwede nyong iboto sa darating na eleksyon. Tandaan nyo yung mga number, ha? 28 Bongo, 53 Apollo Kibuloy, 22 De La Rosa, 38 Marcoleta, 30 Hinlo, 34 Lambino, 58 Salvador, number 10 Jimmy Bondoc, number 56 Romualdez. Ay, hindi pala. Rodriguez. Yan, dyan lang tayo maglalaro mga bossing. Wala nang iba. O, kung ayaw nyong dagdagan, okay lang. Wag lang kayong sosobra. Pag kayo bumoto ng 13, yari tayo. Katulad ng lagi nating sinasabi, sa Mayo 2025, dyan lang po pantay-pantay ang Pilipino. Bakit mo nasabing pantay-pantay? Dito sa atin, pag mayaman, sobrang yaman. Pag mahirap, sobrang hirap. Pero pagdating ng eleksyon, yung boto ng mahirap at saka yung boto ng mayaman, magkatsimbilang lang. Kaya gamitin natin ng tama. At isang beses lang po sa loob ng 3 taon tayo nagiging makapangyarihan kesa sa mga politiko. Lahat ng politiko naninikluhod, humihiling, nanliligaw sa atin. Basti din natin yung mga magnanakaw. At sagutin natin, ilagay natin yung mga matitino. Ayan, nasa screen ninyo. Maraming salamat dahil kahit papaano, unti-unti yung mga dating kalaban, abay nagsasalita na. At napupuno na rin, napupundi na rin. Katulad yan, yung pinakita natin video kanina. Di ba dati gigil na gigil yan, anti-Duterte yan. Pero ngayon nakikita na rin nila yung ginagawang kabulastugan ng gobyerno ngayon. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi tayo humihinto sa pagbatiko sa mga buwaka ng shit na yan. O, di ba? So maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay kayo. Magkita-kita po tayong muli sa ating susunod na vlog. Mag-iingat po kayo palagi. Ilang araw na lang, ilang panahon na lang, election na. Kaya tayo ay maglista-lista na ng mga kandidato natin. Huwag niyong kalilimutan itong siyam na to. Ito yung siyam na magsasalba kay VP Sara from impeachment. Okay, I'll see you again next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama.
walang hanggan.